nabisto po natin sila. Panay blanco. Blanco na yung kopya ng Bicameral Conference Committee report. Blanco pa rin yung pirma ng Senate President. Attorney Vic Rodriguez may bagong nadiscobre sa enrolled bill. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe na para sa ating future update. Viral na ngayon ang pahayag ni Attorney Vic Rodriguez laban sa national budget ng bansa. Dito sa kanyang bagong nalaman, matatandaan natin na pinapunta ni House Appropriations Committee Stella Quimbo si Attorney Vic Rodriguez sa archives ng Kongreso upang makita raw ang mga kopya ng enrolled bill na naging basihan ng 2025 budget. Ngayon lamang ay nadiscover ng mga researchers ng kampo nila Attorney Vic Rodriguez na blanco o walang mga perma ang nasabing enrolled bill. Dito laking gulat ni Attorney Vic Rodriguez dahil sa sinabi ni Stella Quimbo. Patungkol dito ay nagsisinungaling ito, lantaran at walang perma ng Speaker of the House na si Kongresista Martin Romualdez, Senate President Chis Escudero at ng Pangulo ng Bansa. Ito ang pinagtataka ni Attorney Vic Rodriguez dahil bakit walang perma umano ang nasabing enrolled bill. Nasaan umano ang orihinal na kopya ng General Appropriation Bill na naging basihan ng 2025 budget? Ngayon wala na raw lusot pa ang mga taong gumawa ng ganitong hakbang dahil kinuha ng mga kampo ni Attorney Vic ang mga pangalan ng mga taong nasa loob ng archive library upang mapatunayan na talagang pumunta sila roon. Samantala nagbigay rin ng update si Attorney Vic sa kasong isinampa nila sa Korte Suprema at ngayon gumugulong na raw ang kaso. Hinihintay pa ng kanilang kampo na maubos ang 10 araw na ibinigay ng Korte Suprema kay Speaker Martin Romualdez at Senate President Chis Escudero laban sa maanomaliang BICAM reports. Ngayon naniniwala si Attorney Vic Rodriguez na mabibigyan na ng hustisya ang mga mamamayan. Ngayon upang mas maunawaan ang buong kwento ating pakinggan ang buong pahayag ni Attorney Vic Rodriguez. House ng Senate President, ng Secretary General ng House of Representatives at pati ang Sekretaryo ng Senado. Walang pirma, blanco. Mahalaga pong pinag-uusapan natin ito sapagkat kung matatandaan po ninyo, humiling po tayo last week sa Korte Suprema na mag-issue ng tinatawag nating subpoena ducis tecum. Ibig sabihin po noon, nagre-request tayo sa kataas-taasang hukuman na subpinahan na at utusan ang mababang kapulungan na ilabas yung kopya. Dalawa po yun. Ilabas yung kopya ng General Appropriations Bill at ilabas yung kopya ng enrolled bill. Ang ating pong layunin, yung layunin po ng ating legal team, iatras yung dokumento. Kunin natin yung kopya ng General Appropriations Bill. Huwag na po yung GAA, pirmado po yun. So, yun ang magko-corner po sa kanilang lahat. Ang hinihingi po natin, subpinahan yung kopya ng General Appropriations Bill. Mag-issue ng subpina ang Korte Suprema, dito rin at ipalabas yung enrolled bill. Para po iahambing natin ito at ipapakita hindi lamang sa Korte Suprema, kundi para sa inyo, sambayan ng Pilipino, iahambing natin doon sa ratified, filed, approved, at signed final Bicameral Conference Committee report. Na nakita naman natin ay natataka na na-receive ng House of Representatives Bills and Index Service noong December 11, nakaraang taon po yan, December 11, 2024, around 4 o'clock in the afternoon. Mahalaga ito sapagkat meron po tayong na-discover, sabi po kasi nung Congresswoman ng Marikina na ginagawa pong ang mga Pilipino, si Congresswoman Stella Quimbo. Kung himingi daw po tayo, kung gusto natin makita yung enrolled bill, magtungo tayo doon sa sinasabi nilang archive section ng House of Representatives. Tayo naman po ay masunurin, yung ating legal and research team ay masunurin. Tumungo po sila diyan sa tinatawag nating archive section or archive department ng House of Representatives. Hesitant po yung mga empleyado roon, subalit pinakita po yung kopya ng archive section ng House of Representatives. Doon po sa ang kopya pong pinakita, yung kopya na ng GAA, yung General Appropriations Act, Volume 1-B, page 752. Yun po yung signature page. Wala rin pong pirma.
ang Speaker of the House. Wala rin pong pirma ang Senate President. Wala rin pong pirma ang Secretary General ng House of Representatives at wala rin pong pirma ang Sekretaryo ng Senado ng Pilipinas. Therefore, meron pa tayong isang hinahanap, yung kopya ng enrolled bill. Yun po yung pinakita nila, wala pong pirma. At pakikita ko ho kasi alam ho ninyo, ang nagsabi po kasi na magpunta sa archive section mismo si Congresswoman Stella Kimbo. Sinusunod lang natin yung kanyang payo dahil masunurin po ang mga miyembro ng Hakbang ng Maisog, di nagre-research po lahat. At yun nga po, nagpunta roon at ito po ang nakita. Ipapakita ko lamang po sa inyo. Ito po ay matatagpuan sa GAA Volume 1-B, page 752. Ito po yung nakita. Sa archive section po yan archive section. Pakikita natin. Ayan o. Parang blurred But anyway, wala pong pirma. At ito po ay galing mismo diyan sa archive section. Nung tinanong po ng ating mga mama nagsasaliksik, ang sabi sa kanila, baka magpunta kayo doon sa Committee on Appropriations ng House of Representatives. Yung enrolled bill, baka doon may kopya na may pirma. So nagtuturuan na po sila. Maiipit po sila rito. Ulitin ko, yung sinabi po ni Pangulong Duterte nung una po namin inilahad ito sa inyo mga kababayan. Ang sabi niya, mahirap mong paglaruan ang isang government transaction, ang isang government document na napakasela, napaka-importante katulad ng General Appropriations Act, katulad ng General Appropriations Bill, katulad ng Enrolled Bill, at katulad ng Final Ratified, Approved, and Signed Bicameral Conference Committee Report. Marami po kasing kopya yan. Ano po yung kahalagahan na pinakita ko sa inyong blanco? Galing na po ito mismo sa archive section ng House of Representatives. Ano po yung kahalagahan ng archive? Yung archive po mga kababayan, yan po yung repository o taguan ng mga original or faithful reproduction or faithful copy of a document. Nang sa ganon, pag kinakailangan, kagaya ng ginagawa po natin, meron ng live case o may isang kaso sa Korte Suprema, humihingi tayo na makapag-issue ng subpoena, meron po talagang lagakan o taguan ng mga mahalagang dokumento. Kagaya nga nitong hinahanap nating enrolled bill, tinatawag nating GAB at yung GAA. Nakita po natin, ulitin ko, yung kopya po ng larawan na ating nakuha ay yung Volume 1-B, page 752 of the General Appropriations Act. Wala pong pirma. Walang pirma. So makikita nyo mga kababayan kung paano talaga tayo sinasalaula at binubudol nitong Marcos administration. Hindi lamang iniwang blanco yung ating pundasyon ng ating budget. 28 line items blanco, ang halagang kabuuan ay higit kumulang 241 billion pesos na tinatawag na congressional insertion. Bakit insertion? Blinangko nga po nila. Tapos na yung proseso, biglang nagkaroon ng halaga, insertion po ang tawag doon. Bawal po yon dahil walang kapangyarihan sino man. Mapasenado, mapamababang kapulungan, higit pa ang Malacanang na makialam pagtapos na ang proseso ng pagpasa ng ating taunang budget. Kaya po tayo bumabalik sa usaping ito. Lahat po yan, yung sinasabing impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte, tatalakayin pa rin po natin mamaya. At itong bagong kaso laban sa kanya na inciting to sedition at grave threat, lahat po ito ay paglilihis dito sa higit na malaking pananagutan ng Marcos administration. Lahat po ito ay paglilihis sa napakalaking incompetence ng Marcos administration. Pilit nilang pinagtatakpan. Hindi po natin sila dito lulubayan at nakikiusap nga ang ating mga abogado sa ating Korte Suprema na mag-issue po kayo ng subpoena, ilabas ang kopya ng enrolled bill,
ilabas ang kopya ng General Appropriations Bill nang sa ganoon ay mapadali ang pagpapakita ng ebidensya na illegal, immoral, unlawful, criminal at unconstitutional ang 2025 budget ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Ang batiin ko lamang po tayo dito sa usapin ng na nabisto po natin sila. Ito po yung nakita ng ating research team. Pakita ko lamang po sa inyo. Ito po yung itsura ng Volume 1B. Yan po yan. Volume 1B. Pakita ko lamang po. Volume 1B. No. Yan. Volume 1B. At titingnan po niyo, nandiyan po siya sa page 752. Doon po sa page 752 na sinasabi ko, ito naman po ang makikita ninyo. Wala pong pirma. Walang pirma ang Speaker of the House, wala pong pirma yung President of the Senate, wala pong pirma yung Secretary of the Senate, wala rin pong pirma yung Secretary ng House, at wala rin pong pirma si Bongbong Marcos. Pinapakita po natin ito dahil nga dito sa ating pakikipag-ugnayan sa inyo, tunay at tapat na impormasyon ang ating binabahagi. Pinipilit nating pasimplihin ang napakaraming importante at mahalagang usaping panlipunan na dapat po maintindihan ng bawat Pilipino, sapagkat dito po sa ating pahina, kasali po kayong lahat. Wala pong ranggo dito, walang mayaman, walang katamtaman, walang mahirap. Dito po ay pahayagan, dito po ay pahina, dito po ay plataforma ng lahat ng Pilipino. At dito po kasali kayong lahat dahil pera ninyo ang ating binabantayan. Inipigilan natin na patuloy tayong budulin ng Bongbong Marcos administration. Nurulaj Caron Kader, Attorney Vic, kamusta po file nyo about sa BICAM? Nag-aantay po tayo mag-lapse yung 10 days non-extendable period na binigay ng Korte Suprema dito sa Senado at sa mababang kapulungan, pati na rin sa tanggapan ng Pangulo na sila po ay mag-file ng kanilang comment. So yun po ay tatakbo kapag natanggap na nila yung kanilang kopya ng kautusan na sila ay mag-file ng comment. Subalit mahalaga na sana ay makapag-issue na rin agad nung subpina ang ating kataas-taasang hukuman para doon sa tinatawag na enrolled bill at ito nga pong General Appropriations Bill, sapagkat may nakita na tayo dito mismo sa archive section ng House of Representatives. Hindi ho nila pwede ng maaring gumawa sila ng milagro, pero meron na po tayong nakuhang picture, may oras at may tao na nakausap doon, kinuha yung pangalan. San man po ito makarating, ilalaban po ito ng ating mga researcher na galing yan sa archive section ng House of Representatives. Ulitin ko, mahalaga yung archive section sapagkat ang archive section po, repository, taguan ng mga original or faithful reproduction of an original document. Pagka nagkaroon ng demandahan, o pagdating ng araw, pag kinakailangan ng research, ito po ang tatapos sa kung anumang walang kasiguruhan. Sapagkat yung archive section, taguan nga po yan o repository ng mga original copy or copies of documents, books, or other important documents or items na dapat or publication na dapat merong tinatagong original. At dito nga ho, nakita nung ating research team, panay blanco. Blanco na yung kopya ng Bicameral Conference Committee report, blanco pa rin yung pirma ng Senate President, pirma ng House of Representatives Speaker, pirma ng Secretary General niya, pirma ng Secretary ng Senado, at pirma ng Pangulo. Blanco po yan, at yan po ay matatagpuan ninyo sa page 752 ng Volume 1, DASB, diyan po sa archive section. Bakit po tayo tumungo sa archive section? Dahil nga po, dinilihis ni Stella Kimbo at ginagawang mangmang ang Pilipino. Sabi niya may kopya daw ng enrolled bill diyan sa archive section. Iyan po ang nadiskubre ng research team na hindi tumitigil para ipakita na immoral, illegal, unlawful, invalid, criminal at unconstitutional yung 2025 budget.